Plus Bingo Panalo! Oh, eto na! Kahit maulan, tuloy pa rin ang pamimigay ng papremyo para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. At yan sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Ngayong araw na ito, ilalaglag na ni Tita Cora sa Pinoy Drop Ball ang bola para makakuha tayo ng lucky card. Bilis Yes. Talagang pumunta siya doon. Walang pasabi-sabi. Pagkalaglag ng bola sa Pinoy Drop Ball, pumunta kaagad siya sa Ace of Spades. Yan po ang lucky card ng programang Baklitas. Kung saan nga naman mamaya, ayan, mamayang hapon yan. It's either sa programa yata siguro nila. Feeling ko sila Jimbo yata ang bubunot nito, diba? Correct. Magpapaikot sila ng ruleta kung saan nga naman andun ang aming mga programa. Sakali kasing tumapat sa programang Baklitas, pagtawag ninyo, kailangan ninyong masabi ang lucky card ng Baklitas na Ace of Spades para makuha nyo ang 500 pesos na premyo on air plus 500 pesos online kung kayo naman ang maswerteng mapipili pa din via our electronic raffle. Wow! Electronic raffle. Hindi, electronic picking. Ganon. Kung sino nga ba ang magwawagi for a total of 1,000 pesos ang pwede nyo mapanalunan. Kung hindi naman din, give chance to others, diba? The more winner, the more happier tayong lahat, hindi ba? At syempre, ayan po muna ang mga kaganapan sa mundo ng pangga Bingo Plus Panalo. At yan sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Bye, Bing! Cheers, Miss Kabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Sa magandang umaga pa rin, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Hello pa rin po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, of course sa ating mga confidential fans. Yes. Hello po sa inyo ang ating mga, alam mo yun, viewers on YouTube channel. Hello sa inyong lahat. Isang magandang umaga. Oh. Mare, matanong ko lang, kapag ikaw ay lilikas papunta sa mga evacuation area, lalo na pag kayo binabaha, ano dapat ang laman ng bag mo kapag aalis ka ng bahay? Kung ako, lip gloss, powder, gano'n. Ano ba yung pang gano'n? Puro kang kabaklaan. Ano yung pang oil, matte paper, gano'n. Mga ganon? Oo, Blotting yan. paper, mga ganon. Para di oily. Hindi, etchos lang. Siguro first, Suggestion natin sa ating mga pangga na nakikinig ako ngayon. Biscuit. Ano yan, pa? number Yes. 1. Bottled water. Oo. Tapos, Kung may kasama kang bata, okay, let's say may kasama kang bata. water ang Water. dapat saan. Oo. Kung medyo maliit-liit pa, dapat naka-ready yung mga ready-to-drink na mga gatas. Yes. Yun po pwede. Tapos yung mga cup noodles, yung madali lang talaga na pwedeng maibsan yung gutom. Correct. Na hindi mo na kailangan magluto. Ganyan. Tapos tinapay. Yes. Diba? Tas Flashlight. yun. Oo, pwede naman. Diba? Pero ang importante, dapat meron din tayong mga kandila at posporo na naka-ready lang. Just in case. Correct. Diba? Alam mo, sobrang Eh, necessity din no kapag lilikas ka, yung tali, yung rope, Abaka? kailangan hindi yung abaka, it's the rope. Yung Nylon? Yes, kasi Oo. ano yun, Yung lalo na kapag ginagamit may pang baha. sampayan. Oh, yes. Oo, diba? Pwede mo yun magamit kasi lalo na kapag Baka bumabaha. rescue. Oo. Tapos payong, kailangan may payong. Yan pa, yung kapote. Yes. Jacket, ang pinaka-importante kasi yan ang panlaban sa lamig. Diba? Sana mamigay si Kuya Will ng jacket. Oo nga. Parang no Oo. kailan lang sabi nga nung isa. Nakita si Kuya Will, bumibili sa isang store. Akala ko namimigay ka po ng jacket, ba't bumibili ka ng Correct. jacket? Naubos na po ba, Kuya Will? Hindi, pero gusto lang natin palakpakan si
si SB, Oo. si Sam Versosa, ayan, nag-announce siya sa kanyang Facebook page, ayang jowa ni Rian Ramos Oo. na walang kulay Oo. ang pagtulong sa ating mga kababayan. Oh, Kahit diba? ano pang partido ka, kahit na hindi siya pinalad, Na kukuha siya ng permit mula sa sa local government Oo. ng Maynila upang nang sa ganun ay makapamahagi siya ng tulong sa ating mga kababayan na Manileño. Yun naman talaga. Diba? Diba? Hindi, walang personalan. Yes. Kailangan fully charge ang cellphone. Kung may power bank, kailangan Yes, i-charge yun. power bank, Oo. yan. Yan ang mga importante dyan. Tsaka nauso yung mga rechargeable light ngayon. Kailangan Correct. meron tayo nun. Di ba may mga maliliit na naman na nabibili sa mga online shop na mura Correct. lang. Tapos yung mga parang pito. Oo. Yun yung anything na pang ingay, alarm or something na may Correct. nabibiling ganong kalili. Pero ano pa rin basic pa din dyan yung pito. Oo. Kasi whatever happens, at least diba, para maririnig Ma-rescue ka pa rin kayo. kung nasan kayo. Oo. At saka kung hindi naman ninyo, kung may sapat na supply naman kayo sa inyong mga tahanan, wag na po kayo lumusong sa baha. Oo. Parang awan nyo na. Kung kaya pa naman siya na kunwari mag-last ng for 2 days pa yung mga canned goods, wag na munang magpanic na bumili sa labas, susuong kayo sa baha. Mm-mm. 'Di ba? Kasi syempre wag niyong i-risk yung inyong mga kalusugan, 'di ba? Isa din pala sa effective na bukod sa pito, Oh. sama mo yung kapitbahay mong chismosa. Chismosa. Sigurado malalaman ng buong bayan kung nasaan ka. Correct. Oo, totoo yan. At saka karamihan na nalulunod ngayon mga chismosa kasi osusera sila, di ba? biglang Sila yung nadudulas. Kaya nga. Ibig nakikiosyoso lang sila sa nangyayari. Isa din sila sa casualty. Oo, Diba? so alam niyo na kung nasaan po yung mga chismosa. Nasa likod po sila ng ambulansya. Ay, biro lang mga panggaha. Ay, nako. But anyway. Pero ito last na. Oh. Sa lahat ng ating mga kababayan, napaka-importante nito. Good Pasintabi po morning, sa mga... Don Robert. Oo nga. Pasintabi sa mga kumakain Di ba pag yung toilet bowl natin sa mga bahay, Oo. pag binabaha na, pag alam nyo lang malapit na dun sa mismong ibabaw ng toilet bowl, Oo. lagyan nyo na po ng pabigat yung takip nun Oo. para hindi mag-backflow. Kasi pwedeng mag-backflow yun Oo, hindi. Kasi nanggagaling naman talaga yung pasintabi po sa mga kumakain. Oo. Ulit. Nanggagaling yun kapag napupuno ng tubig yung mga septic tanks. Yes. Kaya umaapaw yun. Oo, kaya kapag may sandbag tayo, lagyan nyo na. Diba? Ng pabigat. Yes. At wag nang gamitin para, Correct. alam mo yun. Para ka namang siraulo nun kung ginamit mo, lubog sa baha, di lumutang-lutang yung submarine. Ay! Diba? Sobrang dugyot mo dun, Beb. O eto na, ano ng chika mo? Ay nako Mare, eto na nga sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si Yen Santos tungkol sa issue Bakit na may anak. Hindi ba? Hindi ba siya nakakapagsalita? Tungkol nga sa issue. Niliigan kita dyan Akala ko kasi Mare naman Akala ko tahimik lang siya dati May nagsasalita na. Oo, ginigigil mo kami ni Sir Jojo Mindres na nakikinig ngayon. Oo. Yung tungkol sa issue, oo, nakikinig si Sir Jojo, na may anak, di umano sila ng negosyante at politikong si Chavit Singson. Ginawa ito ni Yen sa unang episode ng kanyang YouTube vlog ngayong hapon ng Miyerkules nung isang araw. 23. Oo, nung 23, 'di ba? Nung 23 ng 2025, ayan, Miyerkules. Ang na may titulong vlog niya na A Question I Am Desperate to Answer. Alam mo, pinabulaanan talaga ni Yen kasi alam mo Mara, sa ating YouTube channel ng Energy FM kung saan in-upload po kahapon yung isa sa mga isa sa mga content natin about sa kay Yen Santos. Correct. May nag-comment doon na eto pwede pabulaanan ni Yen Santos na kamakailan lamang daw, parang last year. Nanganak daw si Yen Santos sa isang ospital kung saan nagtatrabaho yung kanyang kapatid. Umuugong din ang balita na ang ama daw ng kanyang anak ay si Paulo Contis. Pero bago pa man yan, merong kumakalat na balita na si Yen Santos daw po ay nagdalang tao at ang ama daw po ay si Manong Chavit Singson. Ayon sa bali-balita. Na walang kumpirmasyon. Oo. Ngunit sa unang pagkakataon ay pinabulaanan na nga po ni Yen Santos ang mga bali-balitang ito. Na
itong bata daw Oo. na nakikita sa mga picture ay Oo. anak po ni Yen Santos, which is sa kaugnay na papasinungaling Oo. ni Yen Santos sa issue na yan, Oo. sinabi nga po niya Oo. na ito po ay bunso nilang kapatid at hindi po niya anak. Ayun naman. Oo. Kilaro. Oo. Diba? Saan naman ang galing yun? At bakit na... Bakit inaagaw ka na naman ng West Philippine Sea? Bakit nadadamay ang pangalan ng isang governor na Yes. wala namang kinalaman sa usapin? Hindi kasi may mga nakakakita, Mare, na medyo malapit Oo. bilang kaibigan, di ba? Oo. Si Yen Santos kay Oo. Manong Chavit. At saka siguro, Mare, may connection silang dalawa. Oh, hindi bilang ba kasi, magkaibigan. alam mo yun, hindi ba porket kasi siguro parang, alam mo yun, bilang, alam mo yun, mas nakakatanda, paggalang Yes. lang, Oo. yung, kumaga yung nami-misinterpret ng tao yung, Uy, alam mo yun, ayaw ni Manong Chavit na tinatawag siya matanda. hindi, ang ibig, nakakatanda, hindi ko sinabing matanda. Oo. Oy, naku, ulitin ko, kahit i-replay natin. Oo. Sabi ko nakakatanda. Ay, hindi mo ako ginaganyan! Ikaw ang nagsabi ng matanda. Manong siya nagsabi. Pero nakakatanda. Oo. Manong 18 ka lang. Si Yen ay 8 years old. Hindi, kasi marami naman din talaga na napapabilang. Hindi ko rin alam bakit kailangan nadadawit. Kasi 'di ba may artista din ng isang network, 'di ba, na nalilink din sa pangalan ni Manong Chavit na hindi ko naman din alam na baka kasi alam mo yun, natural lang kay Manong na maging mabait sa lahat, matulungin. Oo. 'Di ba? Yung kagaya nga ng ginawa ni Manong nung alam mo yon, nahuli siya dyan sa EDSA, 'di ba? Nagpahuli talaga siya, 'di ba? Binigay niya doon sa enforcer, sinabi niya, "Tikitan mo ako." Oo, mali nagbigay ako. pa nga siya ng pera, di ba? Sabi nga niya, "Mali talaga ako, tikitan mo ako." Hindi saka- kagaya nung alam mo yon, nung isang artista na dumaan sa EDSA, nagreklamo pa. Tsaka family diba? friend kasi nila yon. Hindi lang artista, no? Pati yung anak ng senador. O, 'di ba? Sorry. Ay! Sorry po agad. 'Di ba? Hindi, pero yun lang naman din ako. Siguro, klaro naman ang sinabi niya yon. Kaya siguro wala siyang pinaunlakan na na interview si Yem. Kasi nga, eto na, para once and for all, Sa YouTube channel. dito nyo tignan, dito na lahat ng detalye. Ang importante doon, wala siyang pinangalanan na kahit na sino. Ulitin lang natin. Correct. Hindi niya pinangalanan si Manong Chavit. Hindi po niya pinangalanan si Paulo Contis. Huwag po tayong basta magdugtong ng mga pangalan dito sa naging revelasyon last Wednesday ni Yen Santos sa kanyang YouTube channel. Correct. 'Di ba? Kumaga parang kung ano man din yung usapin patungkol sa sinasabing anak, kilaro niya mismo na ito ay bunso nilang kapatid. Correct. Mari kaugnay ng balita na yan, magbabasa tayo ng comments doon sa naging natin usapan natin kahapon. Sabi dito, Mare, wala na tong pera kaya naggagaganyan na kuno. Sana wala na tumanggap sa babaeng to. Kailangan niya na ng hard lesson sa ginawa niya. Ay, sorry. Ako sasagot. Ako sasagot for Yen. Yen, diyan ka. Akong bahala. Paano? Diba? Excuse me po, kung sinasabi mong wala ng pera yung bata, may project po siyang ginagawa ngayon under Kapamilya Network. May project po silang paparating at sa kasalukuyan nagte-taping na sila. Diba? Hindi nga lang din pa ma-explore ng kachika natin sa loob ng bakuran ng ABS-CBN kasi nga parang ayaw pang ipa-announce kung anong proyekto ito. But as soon, malalaman nyo yan lahat. Okay, next. Next. Ito, may Gigil ako dun Ba't ka nagigigil? Manager ka? Hindi. Kasi, syempre, aware tayo sa nangyayari. May comeback project na nga Kung sabihin niya, walang pera. Bakit? Hindi naman siya inubos. Eto nga, sabi niya, sabi ni Ryan R. Bab. Ayan, noon ay crush ko si Yen, pero nadismaya ako sa taste niya. Sa pagpatol kay Paulo at Chavit. Ganyan. Uy, grabe kayo sa paratang ninyo. Mabigat yan. Akala ko, noon ay gusto ko si Yen. Ngayon kay Paulo na. Alam mo, may mga nagko-comment pa nga sa sa social media na pati si Kong Albi Benitez inuugnay sa kanya. Ano ba yan?
'Diba? Actually, 'diba, ang nagpaputok kasi niyan si Sian Gaza. 'Diba na na-link? Actually, hindi kaya yan na-link naman yung pangalan niya ni Yen. Kaya doon sa former ba or ano ngayon, existing mayor na si Albi Benitez is dahil yan doon ang pagkakalink niya kay Ivana Alawi. 'Di ba yun eh? Na Oy, Mare, may kumontra sa'yo kahapon. Sino? Sabi dito, excuse me lang ha, FYI, Oo. choice ni John Lloyd Cruz hindi na maging active. Oo. He already said that bago pa siya mag-stop, mag-early retirement siya. He's so successful that he can live the best life now kahit hindi na siya magtrabaho. He doesn't need showbiz. Showbiz need him, sabi. Kasi 'di ba sabi natin kahapon na si John Lloyd ay isa sa mga artista na parang nabulag sa pagmamahal. Oo. Bakit ngayon? Sige. He doesn't need showbiz? Bakit nagpapa-mentor ngayon kay Ricky Lee? Yun ang hindi natin. Diba? Nagpapa-mentor siya baka. Bakit may chismis Pero pwede itong linawin, diba, ng kampo ni John Lloyd Cruz. Sinasagot ko lang yung ng diba? Straightforward. Diba? Eto mo. Diba? Pwedeng pabulaanan niya yan. Bakit kasi may mga ugong na, alam mo yun, na naghihintay siya ng offer ng ABS-CBN. Yes. At alam mo yun, willing na ulit siya makitrabaho. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero kung sasabihin mo nga na hindi na niya kailangan ng showbiz, then baka nga talaga na gusto na lang din niya malagay sa timing. Pero kasi, naging siya umugong yung balita na yan na nagpapamentor siya kay Ricky Lee dahil yung recent na labas ng Rolling Stone Philippines magazine, sila ang cover. Diba? Isa siya sa naging cover at kung saan doon niya parang kinuwento na muli niya, alam mo yun, nakasama, nakausapa ang batikang manunulat na si Ricky Lee. Kung nagpapamentor siya sa manunulat, baka gusto na nitong si John Lloyd Cruz na magtrabaho sa likod ng camera, hindi sa harap ng camera. Diba? Iba pa din yun Pero kasi syempre kung Ricky trabaho Lee, pa rin. Kung kay Ricky Lee naman din kasi may connected pa din yan sa showbiz, entertainment world. Kaya kinaklaro ko lang din yan. Pero salamat sa yung mga naging komento. Correct. Dito naman sa ating Facebook Live. Amare, pa-shoutout naman po kay Sir Jojo Mendres. Birthday ko po sa Sunday. Baka naman. Naku, pumunta kayo sa mga live niya. Sino ba yung nagba-birthday? Si Jeff Tads. Akala ko naman si Jojo Mendres. Hindi pa nagba-birthday Sir Jojo. Pero kapag nag-birthday naman yan, makakalimutan ba naman niya tayo? Sana hindi. Oo. Diba? Minsan. Diba? Ito si Lito Santa Rufina, Maulang umaga sa inyo, Tita Cora at Kapitana Sisa. God bless. Alam mo, naalala ko lang kasi, revival king siya. May naisip akong kanta na pwede niyang i-revive. Yung tuwing umuulan. Tsaka yung nakakahumalingang kong kanta ngayon. Alin? Yung Tilido? Telebong. Telebong. Uy, maganda yung kanta na yun. Correct, diba? But anyway, ayan, OT na tayo, no? Ang dahil pa natin pwedeng pag-usapan. Correct. Maraming diba? pwedeng. Hindi, at saka abangan natin kasi merong nire-record for Star Music si Sir Jojo. At mapapakinggan natin dito sa Energy kasi FM. yung recently na nating napakinggan dito sa Energy FM, yung I Love You Boy. Yes. Diba? Sana masundan pa ng ibang mga revival hits yan. Kagaya na nabagit ko kahapon, diba? May bago na siyang manager. Hindi na si Mami Ona. At hindi na sila sino ba yung mga tinatawag ni Sir Jojo na nilalang? Lahat naman tayo nilalang. Diba? Karapatan niya yung tawagin na. Wag lang talagang nilulong. Nalulong. Hindi, magkaiba yun. Ano mas gusto mo, yung nalulong o yung nalunok? Nalulong. Inudngod. Yung inudngod at nalunod. Ay, nako, magpaalam na tayo, Mare. Happy Friday, Mare. Happy Friday din sa iyo, mga Mare. Ayan. Bukas po kung kayo ay mga taga-Ususan Pasig. Ususan Taguig City. Bukas po nandyan po ang Energy FM para makikisaya po sa fiesta ng Ususan Taguig. Ay, fiesta nila? Oo.
Naku, May pakain dyan, Kap Marie Marcelino. Oo. Magpalinsyong ka. May palitsyon kaya si Kap? O, diba? Kap. Mm-mm. Diba? Alam kong you never fail to surprise us. Kap, Oh. dadalhin namin yung ibang mga DJs ng Energy FM. Correct. Lahat po Oo. kami nandyan bukas. Pwera lang po yung kapapanganak lang at yung buntis. Correct. At si Kuya Chico ba bukas aasahan ba Wala na natin? sa Siargao pa siya. Nasa Siargao pa si O, Kuya diba? Chico. Oh, but anyway, Nakakaloka. makakasama nyo kami bukas din sa Ususan Taguig, mga pangga. Correct, hindi ba? Para sa isang kakaibang pa-fiesta ni Pangga hatid yan sa atin ng Energy FM. Correct. Diba? At ng barangay Ususan, Taguig City. Wala Oo. namin na mga Pangga muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!